Magandang araw. Ako po si Ed Abalos ng Film TV Network, kasari puwersa ng NGO TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-aatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at sa buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Pagtaas ng mga sakit sa paghinga, nagdudulot ng krisis sa mga ospital. Matinding pagsubok ang kinakaharap ng mga ospital sa buong bansa dahil sa mabilis na pagdami ng mga kaso ng trangkaso, COVID-19, RSV at bacterial pneumonia. Ayon sa mga doktor, dumarami ang pasyenteng may malubhang simptomas na nagre-resulta ng pagpuno ng mga ICU at emergency rooms. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, tumaas ang mahigit 40% ang bilang ng mga pasyenteng may respiratory distress kumpara noong nakaraang taon. Dahil dito, maraming ospital ang nagsuspende ng elective surgeries at nagtatayo ng pansamantalang triage centers upang matugunan ang pangangailangan. Mas ng bilang ng mga namatay, iniulat ng mga ospital ang kalusugan na tumaas ang bilang ng mga namatay, partikular ang mga matatanda, bata at mga dati nang may karamdaman. Karamihan sa mga kaso ay may komplikasyon dulot ng pulmonya, sepsis, at respiratory failure. Maraming pasyente ang dumarating sa ospital na nasa kritikal na kondisyon. Ilan sa mga sakit na ito ay maaaring naiwasan kung may bakuna at maagap na gamutan. Ayon kay Dr. Lisa Carpenter, isang infectious disease specialist, sanhi ng pagtaas ng mga kaso. Ayon sa mga eksperto, ilan sa mga dahilan ng outbreak ay ang bagong strain ng trangkaso na lumalaban sa ilang bakuna. Pagdami mula sa mga kaso ng RSV at COVID-19 ay nakakaapekto sa parehong bata at matanda. Mababang rate ng pagbakuna dahil maraming tao ang hindi kumuha ng booster shots. Malamig na panahon at maraming indoor gatherings na nagpagpapabilis ng pagkalat ng sakit. Pinapayuhan ng CDC ng mga lokal na health departments ang publiko na magpabakuna laban sa trangkaso, COVID-19 at RSV kung kwalipikado. Pagsuot ng face mask sa matataong indoor spaces, panatilihin ang kalinisan, kabilang ang madalas sa paghuhugas ng kamay at panatili sa bahay kung may sakit. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso, pinag-aaralan ng mga ospital ang muling pagpapatupad ng mask mandates sa high-risk areas at pagpapalawak ng testing. Patuloy na babantayan ang sitwasyon para sa mga bagong update. Pinunuan ng Social Security nagbitiw dahil sa alitan sa data access. Matapos ang isang alitan kaugnay sa kahilingan ng Department of Government Efficiency na magkaroon ng access sa impormasyon ng mga tumatanggap ng Social Security. Ayon sa dalawang mapagkakatiwalaang source na naglingkod sa Social Security Administration sa loob ng mahigit 30 years ay nagbitiw nitong weekend matapos tumangging bigyan ng access ang mga opisyal ng Department of Government Efficiency sa sensitibong datos ng benepisaryo ayon sa mga ulat nitong Lunes. Bilang tugon sa kanyang pagbibitiw, itinalaga ng White House si Leland Dudek, isang opisyal ng SSA or Social Security Administration bilang bagong pansamantalang commissioner. Samantala, itinalaga ni Pangulong Donald Trump ang isang lubos na kwalipikado at mahusay na lider sa katauhan ni Frank Bisignano upang pangunahan ang Social Security Administration at inaasahan namin siya ay agad na makukumpirma ayon kay Harrison Fields, tagapagsalita ng White House nitong Lunes ng gabi. Hindi pa nagbibigay ng karagdagang pahayag ang Social Security Administration at ang White House ukol sa hinihiling na access ng Department of Government Efficiency sa data ng mga benepisaryo at mga pagtanggi ni King nito. Eroplano ng Delta Airlines nag-crash land sa Toronto. Lahat ng sakay ligtas. Isang eroplano ng Delta Airlines Flight 4819 na pinapatakbo ng Endeavour Air ang nag-crash land sa Toronto Pearson International Airport noong Pebrero 17, 2025. Ang Bombardier CRJ-900LR na eroplano na nagmula sa Minneapolis ay tumaob matapos lumapag bandang 2:15 ng hapon, lokal na oras, tas ang lahat ng 80 na sakay ng eroplano, 76 na pasahero at 4 na crew members, gayunman 17 na katao ang nasugatan.
Ngunit wala namang naiulat na nasa kritikal na kondisyon. Masamang panahon, malakas na hangin, posibleng sanhi. Naganap ang insidente habang may malakas sa pag-ulan ng niebe at matinding ihip ng hangin sa paliparan. Inuulat ng malalakas na bugso ng hangin sa oras na paglapag ng posibleng naging dahilan ng aksidente. Ang eroplano ay nagtamo ng malalang pinsala kabilang ang durog na pakpak at bahagyang naputol sa buntot. Mabilis namang rumisponde ang mga emergency personnel upang mailikas ang mga pasahero mula sa bumaliktad na eroplano bago pa ito magliyap. Dahil sa insidente, pansamantalang isinara ang dalawang runway habang ilang mga flights ang idinivert sa kalapit na paliparan. Agad namang sinimula ng Transportation Safety Board of Canada ang investigasyon upang alamin ang sanhi ng aksidente. Katuwang ang mga eksperto mula sa Estados Unidos, ang insidenteng ito ay isa lamang sa mga sunod-sunod na aviation accident sa North America kamakailan na nagpapakita ng patuloy na hamon sa kaligtasan ng air travel. Patuloy ang pagsisiyasat upang maiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Para sa balita mula Luzon at NCR, manggagaling ang ating Tri-Media partner na si Arnel Sistoso ng NGO TV Network. Magandang morning! Welcome to NGO TV Network for Pilipinas Update Global News for NCR and Luzon. Ako si Arnel Sistoso, ang inyong tagapag-ulat. Sa unang balita, impeachment trial versus VP Sara pinapatigil sa Supreme Court. Manila, Philippines. Hiniling ng isang grupo ng mga abogado sa Korte Suprema na ipatigil ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Nabatid na naghain ng 114 pahina petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. Sina Attorney Israelito Torion na tumatayo ring legal counsel ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Tiquiboy, Attorney Martin Delgrad III, dating pinuno ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Olga Reserva, abogado ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, leader ni J. Rense Kilario. Sa naturang petisyon ng mga naturang abogado na magpalabas ang mataas na hukuman ng temporary restraining order upang hadlangan ang Senado sa pagdaraos ng impeachment trial. Hiling pa nila sa Supreme Court ipawalang saysay o ideklarang null and void ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa pagiging depektibo nito. We feel that the impeachment complaint is constitutionally deficient ayon kay Attorney Torion na isa sa mga naghain ng petisyon sa isang ambush interview. Dagdag pa niya, it is a violation of pertinent constitutional provisions and it is likewise jurisdictionally void and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. Supreme Court, pinagkukomento ang Senado sa impeachment trial versus VP Sara. Manila, Philippines, inatasan ng Korte Suprema ang Senado na mag-hain ng komento sa petisyong inihain
ng isang abogado na humihiling sa kaagad nitong simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa idinaos na en banc session kahapon, binigyan ng korte ang Senado ng 10 araw ng non-extendable period upang magsumite ng kanilang komento. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Pahayag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting. Matatandaan noong nakaraang linggo, hiniling ni Attorney Catalino Henerillo Jr. sa Supreme Court na atasan ng Senado na kaagad na mag-convene bilang isang impeachment court at umpisahan na ang impeachment trial laban kay Vice Presidente. Giit ng abogado na hindi pinahihintulutan ng konstitusyon ang Senado na i-delay ang tungkulin nito sa panahon ng recess. Una nang inaprobahan ng Kongreso ang impeachment at kaagad na inakyat sa Senado noong February 5. Gayunpaman, hindi kaagad sinimulan ng Senado ang impeachment trial. Biglang balita, Vice Presidente Sara Duterte humiling ng temporary restraining order para itigil ang impeachment trial. Maynila, nag-aay ng petisyon si Vice Presidente Sara Duterte para sa isang temporary restraining order upang harangin ang kanyang nalalapit na impeachment trial. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Su ngayong araw. Ang hakbang na ito ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa politika habang isinusulong ng Kongreso ang impeachment proceeding laban kay Duterte. Bagamat hindi pa inilalabas ang buong detalye ng petisyon, ayon sa isang eksperto sa batas, posibleng kinuwestiyon nito ang batayan ng proseso ng paglilitis. Inaasahang tatalakayan ng Korte Suprema ang petisyon sa mga susunod na araw. Samantala, iginiit naman ng mga mambabatas na nagsusulong ng impeachment na dapat magpatuloy ang due process ng walang panghihimasok mula sa hudikatura. Patuloy naming babantayan ang balitang ito para sa karagdagang detalye. Doktora natagpuang patay sa loob ng sasakyan. Nobyo, itinuturong pangunahing suspect. Naga City, natagpuan ang bangkay ni Doktora Rajin Monet Romualdez, isang 36 anyos na obigay ni resident sa Bicol Medical Center, sa loob ng kanyang sasakyan malapit sa opisina ng BIR sa Monterey Village, Concepcion, Pequeña. Noong Pebrero 16, 2025, kinumpirma ng mga otoridad na siya ay binaril sa ulo na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ayon sa investigasyon, dumalo si Dr. Romualdez sa isang birthday party kasama ang kapwa-doktor sa BCH ilang oras bago siya natagpuan patay. Sa kasalukuyang investigasyon ng pulisya, kinilala ang kanyang nobyo na si Raymart Martinez bilang pangunahing suspect sa krimen. Nag-alok ang pamahalaang lungsod ng Naga ng 200,000 pabuya para sa impormasyong magdudulot sa pagkakaaresto at pagkakakundina ng mga responsable sa krimen. Bukod dito, nangako rin si SND Congressional Candidate Noel De Luna ng 1 milyong pabuya para sa impormasyong hahantong sa pagkakahuli ng suspect. Nanawagan ng mga otoridad sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa investigasyon upang mapanagot ang may sala. Biglang balita, eroplano ng BIPAR muntik nang bumangga sa PLA Navy helicopter sa itaas ng Bajo de Masinloc. February 18, 2025, isang sasakyang panghimpapawid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng maritime domain awareness flight sa Bajo de Masinloc ang muntik ng maaksidente matapos ang isang delikadong maniobra ng isang helicopter ng People's Liberation Army Navy na muling nagpapaalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore J. Terriela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, lumapit ng hanggang 3 metro sa port side ang lumilipad sa ibabaw ng eroplanong BIPAR, ang PLA Navy helicopter. Isang kilos na tinatawag niyang lantarang paglabag sa mga pandaigdigang
regulasyon sa kaligtasan ng paglipad. Ang PLA Navy helicopter ay lumapit ng hanggang 3 metro sa gilid at lumipad sa ibabaw ng eroplanong Bipar na nagdudulot ng matinding pangamba dahil sa lantarang paglabag at kawalan ng pagsunod sa PLA Navy sa mga regulasyon ng International Civil Aviation Organization. Ayon kay Tariela sa isang social media post kalapit ang larawan ng insidente. Ang muntikang bangga sa himpapawid ay lalong nagpapaalala sa tumitinding sigalot sa West Philippine Sea, partikular sa paligid ng Bao de Masinloc, Scarborough Shoal sa isang traditional na pangisdahan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Inaasang magahin ng diplomatic protest sa China ang Philippine Coast Guard at Department of Foreign Affairs dahil sa paglabag sa mga regulasyon ng ikaw at panganib na idinulot sa mga tauhang Pilipino. Ang insidenteng ito ay nangyari kasabay ng sunod-sunod na agresibong aksyon ng China sa rehiyon, kabilang ang pag-atake gamit ang water cannon at pagsunod sa mga barkong Pilipino. Patuloy na pinaglalaban ng gobyerno ng Pilipinas ang soberenya at karapatan nito sa Bao de Masinloc na pinagtibay ng 2016 Arbitral Tribunal ruling sa ilalim ng UNCLOS, isang desisyon na tuloy-tuloy na tinatanggihan ng China. Mahigpit na binabantayan ng international community, partikular ang ASEAN, allies at Estados Unidos ang lumalalang sitwasyon. Brings you latest regional news from the Philippines to the USA and to the global Filipino community. The groundbreaking Tri-Media Partnership now streaming on the Film TV network. Newest show this 2025. Container, pinaghihinalaang may droga. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Yan po ang mga binubuo ng ating mga balita dito sa NCR at Luzon. Para sa Pilipinas Update Global News, sa ngalan ng aming partner sa Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante at Philam TV News Anchor Ed Avalos, ito po ang inyong tagapagulat Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing, ang buhay ay hiram lang kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. Let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita. Sa ngalan ni Arnel Sestoso, Alan Mediante at ako naman po si Ed Avalos para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita. Sa ngalan ni Arnel Sestoso, Alan Mediante at ako naman po si Ed Avalos para sa kauna-unahang Tri-Media News Program na nagsanib puwersa mula Philam TV Network, NGO TV Network at Mindanao Daily News Network para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang The Pilipinas Update Global.
Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCET.